Ang dakilang paglaya ng mga intern. Sa loob ng isang buwan, nabuhay ang kumpanya dahil sa tatlong kakaibang nilalang na tinatawag na mga intern. Dalawang lalaki, isang babae, tatlong temporary badge at isang antas ng pakinabang na opisyal na nakalagay sa pagitan ng halamang pampalamuti at printer na walang papel. Tuwing umaga, tinitingnan sila ng boss na may malalim na propesyonal na pagkadismaya. Bumubuntong hininga siya, tumitingala sa langit pagkatapos ay sinasabi sa isang lamang na lubhang kaduda-duda na wala silang silbi at hindi nila deserve ang oxygen na nilalanghap nila. Ngumingiti naman ang mga intern dahil alam nila na, para sa kanya, halos ibig sabihin noon ay magandang umaga. Sila ang sinisi sa lahat. Sa mga bug, sa malamig na kape, sa mga meeting na masyadong mahaba, sa panahon, sa isang Excel file na nagpasyang mamatay ng mag-isa sa isang shared folder. Kahit wala sila roon, malamang kasalanan pa rin nila, in advance. Simple ang opisyal nilang mission, matuto. Pero mas marangal pa ang tunay nilang mission, saluhin ang mga sisi para sa buong universe. Kapag may hindi maayos, hindi hinahanap ng boss ang dahilan. Naghahanap siya ng intern. Mas mabilis iyon, mas tipid, at mas kasiya siya. Gayunman, sa kabila ng sinasabing kawalan nila ng silbi, may isang nakakabahalang bagay na nangyari. Nagsimula silang makaunawa, sumagot ng tama. Gumawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Minsan, bago pa man sila utusan. Para sa boss, kainahinala iyon. Ang competence sa isang intern ay halos labag sa kalikasan. Pagkatapos, dumating ang kanilang huling araw. Tumayo ang tatlong intern sa harap niya, malaya, marangal, halos tao na. Gusto sana silang sisihin ng boss sa huling pagkakataon bilang tradisyon pero nanginig ang boses niya. Noon niya naunawaan ang lagim ng sitwasyon, simula bukas, wala na siyang taong pwedeng sisihin ng libre. Bumagsak ang katahimikan sa buong kumpanya. Parang nag-alala ang mga computer. Pati ang mga upuan. May nalaglag na ballpen at walang makapagsabi na kasalanan yon ng mga intern. Isang kakilakilabot na sandali iyon. Halos nakakaantig. Kaya tiningnan ng boss ang kanilang pag-alis na may emosyon, paghamak, at bahagyang panik. Baka nga wala silang silbi. Baka nga hindi nila lubos na deserve ang oxygen na nilalanghap nila. Pero sa loob ng isang buwan, ginampanan nila ang isang napakahalagang tungkulin, ipaalala sa lahat na palaging may mas bata na pwedeng sisihin.